Hello mga katindera at katindero ko dyan, and it's me, your katindera ng Purok Tres. So na-miss niyo ako, no? Kasi na-miss ko rin talaga kayo ng bonggang-bongga. Ayan, pasensya na kasi talagang hindi ko maharap ngayon yung pag-upload ko sa reels ko. Alam ko maraming nakakamiss sa akin, Charis. So, pagbigyan nyo na ako, Charis. So ngayon, happy Saturday po sa ating lahat. And mag-iingat po tayong lahat kasi tuloy-tuloy pa rin yung pag-uulan. Yung alam nyo yun, yung tipong kapapasok lang ng school, first day and second day of back to school ay okay, nakapasok sila. Then third day and fourth, ayun, walang pasok, 'di ba? Kasi nagbababagyo. So yun nga, update ko lang kayo ngayong araw na ito, Saturday. Maulan dito sa amin and kanina pabugso-bugso yung lakas ng hangin, nakakaloka. Ayan, syempre andito sa harap ng tindahan ko puro puno 'yan, kaya may kita ko talaga yung wavy ng mga puno. Ayan. So at update ko ngayon, magyayaw-yaw ako sa mga magaganap ngayong araw na ito. Charis, magaganap. So, may darating akong dalawang deliver, pure gold at saka yung creamline ice cream ko. So, yun, biniwait ko din sila. So, habang inantay ko sila ay naisip kong magyaw-yaw. Ayan. So, ayun nga, ano bang topic ko? So, yun, ang topic ko lang is, ang yaw-yaw ko today ay yung about sa pagtutulungan. Ayan. Kapag ikaw ay may negosyo, sino ang una mong number one na katulong mo? Katuwang mo, 'di ba? So ako, mga katindero at katindero ko diyan, ang talagang number one na katuwang ko sa aming tindahan ay ang aking butihing asawa. Charis. Butihin. So, shout out, Charis. Ayan. Butihin kasi talagang alam nyo naman, sa mga nakakilala sa aking asawa ay mabait po talaga yon at masipag. Oh, Charis. Baka naman, no, dagdagan na. Ayun. So, yun nga, eto, seriously talaga na simulat sapul talaga, 'di ba? Dun sa first vlog ko, yung kwentong tindahan ko part 1 ay nalagang nandoon na nandun talagang sinabi ko rin doon na talagang sa pagtutulungan kaming mag-asawa talaga ay super talaga kami kasi alam niyo yon na wala naman din talagang ibang magtutulungan kundi kaming dalawa lang, 'di ba? Kami lang din talaga ang magpapaunlad nitong aming tindahan. So, yun nga lalo na nung pandemic, talagang nagtulungan kami niyan. Alam niyo yun, alam niyo ba minsan, ito share ko na lang din nung pandemic. 'Di ba sobrang higpit nung pandemic. Tapos dun sa pinamimilihan namin, may oras kasi doon, may oras. Tapos mayroon kang parang may ipapakita ka para makapasok. Alam niyo ba, tropa niya kasi tropa niya kasi yung isa doon sa mga nagbabantay ng hindi naman tropa, kumbaga parang tropa-tropa na yung tawag kasi pag nagpa-park ng motor, syempre nagbibigay-bigay kaya halos kilala siya doon sa mga kilala siya, yun na yun, kasi kilala siya. Tapos, alam niyo ba, nung pag-uwi niya, syempre pa di ba pandemic, yun, nung pag-uwi niya nagkwento sa akin, sabi niya sa akin, alam mo ba may, tinulungan ako ni tropa makapasok dun sa loob kasi nga parang pipila muna yun tapos basta ganun yun basta hindi siya pwedeng makapasok pero nung that time na yun tinulungan siya nung tropa niya na yun pinapasok siya, sabi daw sa kanya nung tropa niya na yun, natatawag niya, sabi niya, tropa, sunod ka lang sa akin huwag kang lilingon. Kasi may mga pulis, may mga nakabantay, ayun, safe siyang nakapasok. Sabi ko nga sa kanya, wag mo nang uulitin yun. My God, kinakabahan ako. Syempre, nung pandemic, sobrang higpit nun. Nakakatakot. Diba, konting pagkakamali mo lang, makukulong ka kaagad. Ganun. Yung parang makakwarantin ka pa. My God, sobrang kaba ako nung nagkakwento siya. Kasi sabi ko, ang yabang-yabang mo pang magkwento ngayon. Paano kung nahuli ka? Paano kung di kayo pinagbigyan? O di na ka? Sabi ko sa kanya. Di wala kang iuwi ngayon sa amin. Sabi ko sa kanya. Grabe, kaloka talaga yung asawa ko na yun. Lahat ng pwede niyang gagawin niya talaga para lang dito sa tindahan namin. Tapos yun, so far, alam niyo, siya talaga yun, namimili lahat ng pandemic kasi nga, di ba, kailangan isa lang ang pwedeng lumabas. Pero dalawa naman kami nun may, quarantine pass, dalawa kami kasi. So, ayan, nabali daw yung malunggay ng ate ko kasi sobrang lakas ng hangin, kaya bibigyan ako ni mama. Akin na, ma. Ayan. O, diba? Teka lang, wait, ayusin ko lang. Nabali daw yung puno ng malunggay ng ate ko. O, ayan. Ang dami. O, wakagsa ng malunggay. Kasi sobrang lakas ng hangin kanina. Ayun. Ay, wala na. Yun pa naman yung pinagkukuhanan madalas ng malunggay. Kasi may puno siya ng malunggay. Payat pa kasi, pero mataas na. Pero ang dami na, yan. Binigyan ako ni mama ko. Ang dami kong gugulayang malunggay. Nako. Ayan. So, ayan lang yun.
Bigla kasi akong tinanong nung hipag ko kung gusto ko daw ng malunggay. Yung pala yung reason. Wait lang. And so, yun na nga. Back na ulit tayo sa aking kwento. So, yun nga, di ba about sa pagtutulungan. Kasi, syempre, yung mga anak namin, nung time na yun, maliliit pa. Ay, si Faith lang pala yung time na yun. Ano yun, Ben? And yun, so nung time na kasi may tindahan ako, maliit pa si Faith, si Ate Faith. Siya lang naman ang nag-isang anak namin that time nung nag-umpisa kami sa tindahan. Kaya nakapag-focus din ako nun sa store. Kaya ano, kumbaga talagang yung focus namin nun sa tindahan, tapos paano namin palalakihin yung store namin kasi di ba nga alam niyo naman nag-start lang din kami sa maliit. And yun na nga, nagtulungan lang kami ng aking asawa. Pagkagaling niya sa trabaho, araw-araw kasi siyang pumapasok. So, pag uwi niya galing sa trabaho, dadaan pa yan sa palengke or sa grocery. Pag may mga kulang dito, yun, siya yung namimili nun. Halos kadalasan nun araw-araw. Minsan nga natatawa na lang sila kapag pababa na siya rito, paubalik na siya. Sinasabihan nila ako, ano ba naman yung ginawa mo sa asawa mo? Boy, ginawa mo na namang ano yan, habal-habal. Gaya ganun ako kasi nga makikita nila talagang punong-puno yung motor niya. Minsan nga to sa checkpoint. Syempre may checkpoint. Di ba pag may checkpoint, ang unang hinahanap is lisensya o go, lisensya. Then ORCR. Yung ORCR, nandun yung sa loob ng motor. Ngayon, titingnan nung nag-checkpoint, paano pa makukuha yung ORCR? Puro todo, na dun, puro todo laman na. Tapos mga nakapaikot pa yun ng packing tape. So, paikot yun ng packing tape. Kaya hindi na matatanggal. Kasi kapag tatanggalin, panibagong alis na naman yun. So, panibagong tanggal. Kaya yung nag-checkpoint, lisensya na lang titingnan sa kanya. Sige sir, alis na po kayo. Dandan po kayo, mag-iingat po kayo. Ginaganon na siya. Diba? Ano yung mga, So, na yun? Nadistract ako kasi may bumili. And, so, yun na nga yun sa, sa pagbiyahe niya sa motor, 'di ba? Pagka nag-checkpoint, ganun nga yun ang kadalasang nangyayari. Pero ayun, alam mo, thankful din ako kasi talagang kahit kahit nahihirapan siya doon sa sitwasyon niya, pero go pa rin siya para lang talagang makatulong siya sa akin kasi alam niyo naman dito sa lugar namin, medyo malayo talaga kami sa bilihan and ang super mahal ng pamasahe. Ayan. Ngayon nga, kapag nag-grocery ako kasi minsan pagka hindi na kaya ng time niya kasi lalo na ngayon, kapag sobrang lakas ng trabaho nila. Minsan talaga sobrang ginagabi na siya ng overtime, hindi na talaga niya maabutan yung grocery na bukas or yung palengke close na gano'n, hindi niya na maabutan. Kaya ang ginagawa ko niyan, ako na lang yung nag-grocery, so iniipon ko na lahat yan ang bibilhin ko para talagang marami, isang bagsakan lang yung ko noon, pamimili ko noon. Tas ayun, ang nire-rent ko na sasakyan, badya, kasi mas marami kang mailalagay doon sa loob ng badya. So yun yung nire-rent ko. And one way lang yun. So isang biyahe lang yun. Galing ng Kogyo hanggang dito ay 400 ang binabayad ko. Pero minsan ang sinisingil lang naman sa akin ay 350. Pero syempre nakikita ko naman na sobrang punong-puno yung sasakyan niya, na parang bigat na bigat, ganun. Kaya 400 yung binabayad ko, yun talaga yun. Sabi nga nung iba, na nga daw, malaki na nga daw yung binabayad ko. Pero okay lang yun kasi, kumbaga medyo malayo din naman kasi talaga. Medyo malayo rin naman talaga dito sa amin. So, yun nga. And dahil nga rin sa pagtutulungan naming mag-asawa yan, kahit papaano ay napalago namin kahit papaano itong tindahan namin. Maliit man, pero okay lang kasi talagang marami na siyang naitulong sa akin, sa amin, sa pamilya namin. Malaki na ang naitulong nito. Lalo na nung nagbuntis ako, kasi second baby ko ay year 2020, ayan, nabuntis ako noon. Kasi talagang plan na rin namin yon na mag second baby kasi ang panganay ko ay 10 years old na nung time na yon. So yun, laking tulong din niya kasi hindi ako humingi sa asawa ko ng panggastos para sa pagbubuntis ko. Sariling ipon ko yun. And naipon ko yun galing dito sa store ko. Kaya, alam niya yun eh. Sinasabi ko yun sa kanya, diba, hindi ka gagastos para dito sa pagbubuntis ko. Kasi, ako yung nagsabi ako sa kanya na mayroon akong ipon, yun na yung gagamitin ko. And yun. Ayun, thankful din siya kasi, yun nga. Ayun, basta. Charis. So, yun. At, and nung share ko na rin yung struggles ko nung nagbuntis ako and nung nanganak ako. Kasi nung nanganak ako, talagang napabayaan ko tong store namin. Talagang syempre, siya may trabaho siya.
ako naman ay nandito lang sa bahay kasi syempre bagong panganak ako, hindi pa ako pwedeng magtambay dito sa store. So ang ginawa namin noon, so nung nanganak ako, 3 weeks siyang naka-leave. So bahay, tindahan, yun yung ginagawa niya. Kaya after niya namang nung matapos na yung leave niya, syempre kailangan niya nang pumasok, 'di ba? So nagkuha kami ng magbabantay dito sa store. So sinahuran lang namin. Kaso syempre, kapag kumuha ka ng tagabantay, hindi lahat niya magagawa yun tulad ng pagre-repack. Ano lang talaga siya, bantay lang talaga siya, yun lang yung gagawin niya. So talagang nung after siguro 1 month nakababa na ako dito nun, nakita ko talaga yung store, awang-awa talaga ako kasi sabi ko, ala, ang konti ng laman. Tapos, basta, alam mo yun, ang daming, parang naanlungkot, gano'n. Pero, yun nga, no, after naman nun, naka 1 month na ako, tapos, ang ginawa naman namin nun, so, ako na nag-focus na rin ako dito sa store ko, kahit 1 month pa lang ako nun, pero ang ginawa namin is, kumuha naman kami ng mag-aalaga nun sa baby ko, parang magbabantay siya, kasi, nandito nga ako sa store tapos may taga kasi hindi naman pwedeng nandito lang lagi si baby kasi ayoko rin siyang i-expose talaga nun. Gusto ko nandun lang siya sa bahay. Kaya ang ginawa namin nun ay kumuha naman kami ng magbabantay sa baby ko. So yung hipag kong available, napakabait na hipag ko, yun talaga. Sabi niya, sige ako na lang, siya na lang daw magbabantay. Kaya yun binabayaran din namin yun everyday. So yun. Hanggang sa ngayon, lumaki na ang aking second baby, 2 years old na. Ayan, kaya nakapag-focus na talaga ako dito sa store. May time pa rin na kumbaga hindi ako makapag-solid na focus, lalo na ngayon pasukan. Kasi, syempre, marami talagang asikasuhin, di ba? Si ate, pumapasok na, si Amora, syempre, lahat maasikaso pa yun si Amora. Syempre, hindi niya pa naman kaya ang sarili niya, di ba? Kaya talagang nakapokus pa rin ako kay Amora, lalo na pag nagkakasakit yan. Isa din yan sa mga medyo nawawala ako, hindi ako makapag-focus niyan dito. Pero, pag may time naman talaga ako, talagang fino-focus ko pa rin. Talagang kapag after nun, nandito na ako sa loob ng store, lahat ng pwede kong gawin, ginagawa ko na. So, ayun, continue ulit tayo. And, tawag nun, na yun nga, kapag nandito na ako sa loob ng store, pasensya ng daming distraction. Alam niyo naman, dito sa may harapan ko is kalsada, kaya panay daan, gano'n. And yun na nga, so 'di ba, lumaki na si baby and nag-focus na rin ako dito at yun. Medyo happy na ulit kasi talagang bumabalik na ulit yung tindahan ko sa dati. Ayan. Super happy na ulit kaming mag-asawa. Charis. So, focus na ulit at na ulit kami. Go for the goal na ulit. Ayan, para sa store namin. And, yun nga, kung kayo ay may mga ganitong negosyo, ang isa rin sa magpapalakas at magpapatibay ng negosyo nyo ay ang pagtutulungan ninyong mag-asawa. Ayan. Basta kami, talagang nagtutulungan kami kung anong kailangan namin dito sa loob ng store, kung anong mga dapat pang gawin, dapat pang i-improve, ay pinag-uusapan namin at talagang pinagpaplanuhan namin. And, yun lang. Ayan, sobrang napahaba na yata ang aking kwento. Marami pa talaga akong kwento na hindi ko pa na-share, pero hindi ko pa, kumbaga uunti-untiin natin yan. Ayan, maraming salamat parate at palagi sa mga nagsusubscribe sa aking YT account. Ayan, sa aking YouTube channel, The Katinderas Mini Vlog. Ayan. Nagulat ako doon yung Kwentong Tindahan part 1 ko ay sobrang medyo dumami yung views. Nagulat ako, naging 100 plus, parang magto 200 plus na yata. Okay lang yun, happy na ako noon kasi kahit 200 plus lang yun, kahit nasabi natin umabot na siya ano ba? Kahit na 100 plus yun, naku, saan mo naman kukunin yung 100 plus na yun, di ba? Ilan lang yung subscriber ko, wala pa atang abot ng 20 yung subscriber ko. And, thank you so much po sa lahat ng mga nagko-comment. Ayan, grabe, natutuwa ako sa mga nagko-comment sa akin. Ayun, meron ako dong nag-comment sa isang video ko na tinanong niya ako kung taga saan ako, and ayun, ang dami may mga nagko-comment talaga, natutuwa ako. Alam niyo yung puso ko, parang may napansin nila yung video ko kahit minsan parang ano lang. Ayun, maraming salamat sa inyo. Solid mga katindera at katindero ko talaga kayo. Ayan. And yun nga, sa patuloy din pong nag-follow sa aking FB. Ayan, maraming salamat sa inyo, and
sa aking mga yaw-yaw, ayan. Mga ano, anuhang yaw-yawan, ayan. And syempre sa aking super idol na si Madam Rose Jam. Ayan, nagko-comment and nagre-react po talaga yan sa mga videos ko. Thank you so much, Madam. Super lodi ko talaga yan. Grabe talaga yung ano, mini mart ngayon ni Madam. Grabe ang bongga-bongga. Ayan, sana soon ako din. Charis. Ayan, thank you. Thank you mga katindera and katindero ko dyan. And mag-iingat po tayong lahat. Ayan. God bless us all. Happy, 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 happy Saturday. And thank you for watching. I love you all.